Si Jin Seok ay isang binatang tahimik ngunit balisa ang isip. Lumipat sila ng kanyang pamilya sa isang bagong bahay, kasama ang kanyang ina, ama, at ang kanyang kuya na si Yoo Seok, na sa paningin ng lahat ay perpekto. Matalino, athletic, at laging pinupuri. Samantalang si Jin Seok ay 2 beses bumagsak sa pagsusulit, madaling ma-pressure, at kalaunan ay nagkasakit sa pag-iisip kaya kailangan niyang uminom ng gamot araw-araw. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Yoo Seok, kinuha ni Jin Seok ang kanyang lapis at marahang inilapit sa mata ng kanyang kapatid. Habang palapit ito ng palapit sa mismong eyeball, bigla niyang napansin na hindi man lang gumagalaw si Yoo Seok, mahimbing ang tulog. Nanginginig sa takot at kalituhan, umatras si Jin Seok at lumisan. Ang hindi niya alam, nagkukunwari lamang palang tulog ang kanyang kapatid. Lalo pang tumindi ang kaba ni Jin Seok. Napapansin niyang may kakaiba sa kanyang kuya. May pilay ang kaliwang paa nito at kahit masakit, patuloy pa rin itong nag-aaral at nagsisikap. Isang gabi, habang nag-uusap silang magkapatid, bigla na lamang dinukot si Yoo Seok ng mga hindi kilalang lalaki. Walang nagawa si Jin Seok kundi panoorin ang lahat, pero bago tuluyang mawala ang sasakyan, tinandaan niya ang plaka. Agad siyang tumawag ng pulis at ibinigay ang numerong nakita niya. Ngunit nang suriin ito ng mga investigador, walang tumutugma sa record. Ayon sa kanila, maaaring nagkamali lang siya. Lumipas ang mga buwan, ngunit walang ebidensya. Itinigil ang investigasyon. Habang ang kanyang ina ay unti-unting nawawala ng pag-asa, si Jin Seok naman ay lalong nilalamon ng bangungot at takot gabi-gabi. Hanggang isang araw, bumalik si Yoo Seok. Mag-isa. Wala raw siyang maalala. Ayon sa doktor, may amnesia ang kanyang kapatid. Ngunit hindi naniwala si Jin Seok at may 2 siyang dahilan. Una, madalas tumataka sa gabi si Yoo Seok. Ikalawa, ang pilay nito ay nasa kanang paa na, hindi nakaliwa. Isang gabi, palihim niyang sinundan ang kanyang kapatid. Doon niya nakita ang imposible, nakakalakad na ito ng maayos, malinaw ang mga mata, walang bakas ng kahinaan. Sinundan niya ito hanggang sa isang madilim na eskinita, kung saan may kausap si Yoo Seok, at malinaw niyang narinig na tinatawag itong T-Boss. Doon unti-unting bumagsak ang mundo ni Jin Seok. Ang 2 lalaking madalas nilang makasama. Sila pala ang mga investigador noon. Habang sinusubukan niyang unawain ang lahat, may biglang lumitaw sa kanyang likuran at pinaamoy sa kanya ang isang kemikal. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Nang ipilit ni Jin Seok ang katotohanan, itinulak siya ng kanyang kapatid sa sahig at galit na sinabing, "Hindi ka na naman uminom ng gamot mo." Mula noon, gabi-gabi, ramdam ni Jin Seok ang titig ng kanyang kapatid habang siya'y natutulog. Sinabi niya sa kanyang ina na tawagan ang ama, ngunit hindi sinasadyang narinig niya ang bulong ng ina, parang may alam na ang bastardong to. Nabigla at natakot si Jin Seok. Tumakbo siya palabas ng bahay at nasalubong ang kanyang ama. Nang tanungin kung saan siya pupunta, doon niya napagtanto, nagpapanggap lang silang lahat. Tumakas siya at nagtungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Nailigtas siya, ngunit ang kanyang kwento ay itinuring na hindi kapanipaniwala. Kaya sinuri ng pulis ang kanyang record. Doon ibinagsak ang pinakamasakit na katotohanan, si Jin Seok ay ipinanganak noong 1977. 41 taong gulang na siya. Mariing itinanggi ito ni Jin Seok. 21 taong gulang lang daw siya. Ngunit itinuro ng pulis ang kalendaryo. Pagtingin niya sa salamin, isang matandang mukha ang tumitig pabalik sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay, wala siyang nadatnan. Sa isang silid na ipinagbabawal sa kanya, nakita niya ang isang manikin na puno ng dugo at may kutsilyo sa tabi. Doon lumabas ang kanyang ama at ina at tuluyan ng ibinunyag ang katotohanan. 20 taon na ang nakalipas, isang batang babae ang pinatay sa silid na iyon. Hindi kailanman nalutas ang kaso. Sa Korea, may batas na nagsasabing ang mga kasong matagal nang hindi nalulutas ay tuluyang nalilimot. Ngunit hindi sumuko ang pamilya ng biktima. Natunton nila ang suspect, si Jin Seok. Ilegal siyang dinukot, ikinulong, at pinahirapan para umamin, ngunit wala siyang maalala.
Kaya kumuha sila ng eksperto sa hypnosis. Binigyan siya ng bagong alaala, bagong pamilya, at pinalabas na may sakit kaya kailangang uminom ng gamot na siyang nagpapanatili ng hypnosis. Ang mga tunog sa ipinagbabawal na silid. Hindi kulog, investigasyon iyon. Ang pagkawala ng kanyang kapatid. Nakulong ito dahil sa iligal na pagkakakulong kay Jinseo. Sa isang pagtakas, nagbanggaan ang kanilang sasakyan. Doon bumalik ang lahat ng alaala. Ang tunay na kwento. Namatay ang tunay niyang mga magulang sa aksidente. Kritikal ang kanyang tunay na kapatid. Wala siyang pera. Desperado. Hanggang may mag-alok ng trabaho online, pagpatay. Hindi niya kayang patayin ang mag-inang target, ngunit nang sumigaw ang bata, tinakpan niya ang bibig nito hanggang mamatay. Nang makita siya ng ina, pinatay niya rin ito. Ang lalaking nag-utos, doktor ng kanyang kapatid, ama ng batang pinatay. Sa huli, sinubukan siyang lasunin ng lalaking nagpapanggap na kapatid. Umamin si Jinseok, humingi ng tawad, at sinabi ang buong katotohanan. Sa bigat ng nalaman, nagpakamatay ang lalaki. Habang itinurok naman ni Jinseok ang lason sa sarili niya. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa mas marami pang recap dito sa Movie Snapvin.